Uncover the secrets of Filipino dishes on Flavors of the Philippines. Ang Brazo de Mercedes is very traditional, lalo na sa mga tao na taga Bulacan na tulad ko. Favorite namin ito at alam naman natin ang mga Pinoy, ang panglasa, talagang super tamis. So, egg whites muna. Then we add in the cream of tartar, then sugar. Sinantayin natin maging stiff peak ng egg whites. Maghanda tayo ng pan na ganito. Parang lined lang siya ng parchment. Kung walang parchment, pwede naman lagyan ng wax paper na lang. Okay, so egg yolks, flour. So whisk together. Yan, i-beat natin magkasama. Okay, so ito yung pang-pathicken ng filling natin. And then, ilalagay natin ang evaporated milk sa kaldero. I-heat natin, initin natin to ng bahagya, konti. And then, i-add natin yung condensed milk. Okay, pang-patamis. Ito yung talagang traditional Brazo de Mercedes. Iinitin natin ng konti, yung evaporated milk tsaka yung condensed milk. Hindi naman kailangan kumulo. Parang ano lang, mainit lang ng konti. Kaya natin ginagawa yon kasi hindi natin pwedeng ibuhos sa eggs yung mainit, kundi scrambled eggs ang labas natin. And we don't want that. Gusto natin custard, yung palaman ng brazo. So, parang i-introduce lang natin yung medyo mainit na milk dun sa eggs. Tapos, isosoli rin naman natin yung eggs. Isasama rin natin dun sa milk. Hindi lang natin kasi pwedeng biglayin. Parang, parang love lang yan. Hindi pwedeng biglayin. Intro muna, diba? Pakipot ng konti. Sithicken na natin to. Start. Yan. Hanggang mag-bubble. Ito, papaboil natin, no? Pero kailangan tuloy-tuloy na halo. Ang sweet para sa akin, kasi iba-ibang degrees ng sweetness eh. But for me, my personal taste, hindi ko sinasobrahan yung sugar, hindi ko sinasobrahan yung sweetness. So gusto ko lang balansyado yung tamis dun sa ibang flavors, hindi yung purong tamis lang. Okay, so kailangan natin tanggalin yung paper. So mag-ingat lang tayo dun sa steam nung merengue kasi medyo mainit. Mainit siya eh. Kailangan habang mainit tanggalin kasi pag malamig na to, mas mahirap, mas madikit. So yung brazo, madali naman siyang gawin, pero hindi mo siya pwedeng iwanan. Yun naman yung ano doon, yung medyo complicated. Pero, sulit. Kasi pag iniwan ko to at hindi ko ipil agad yung papel, para magiging malagkit masyado, so hindi magiging straight, hindi magiging diretso yung mga gilid. So let's go back to the filling. Ito, balikan natin. Medyo malapot na siya. Nakita nyo, nagbabubble na yung filling. So, pag nagbabubble na, eksakto malapot na rin siya. So, stop na natin heat. And then, ilalagay na natin yung butter sa taas. Tapos, dito natin lalagay yung vanilla. Ngayon, ito yung, kunyari, kung gusto nyo may ibang flavor, instead of vanilla, pwede kayo maglagay ng pandan, strawberry, coffee, kahit anong gusto nyo, pwede. So, haluin natin. Hanggang matunaw yung butter. Normally, kailangan itong palamigyan hanggang room temperature. Yan. So, ilalagay na natin ngayon yung filling na medyo pinalamig na natin. So, nakikita niyo naman medyo malapot na siya. Siyempre, mas malamig to, mas thick pa, no? But, baka mahirapan din kayo mag-rolyo pag sobrang lamig naman. Mahirap i-spread. So, ito, spread na natin. Mas gusto ko maglagay sa end, sa dulo, mas madami, para mukhang madami pag ni-roll nyo. So, ito na ating Brazo de Mercedes.